What's up mga kapatid ko sa bisikleta? Good morning! Solo ride ulit tayo. And look at this! It's your bike! Yes! Ipinamana po ni Al Canlas ang kanyang gravel bike sa atin. And yes, this is the first time na mag-ride tayo na hindi ako naka-MTB. Thanks a lot, Doc Eric, Papa Jack. Pinagtulungan nyo ako. Kaya napunta sa akin itong gravel bike ni Al. So kung nagtatanong kayo ba't nasa akin yung gravel bike ni Al, pinamana po niya sa akin dahil pupunta na rin po siyang Candaba. Sasama na siya kay Mark and kay Rain. Ewan ko ba anong meron sa Candaba. Tuwing umuulan bumabaha naman dyan. Ba't kayo punta ng punta dyan? Ay nako. So for today, I'm going to attempt a 100km ride. Matagal na tayong hindi nagsi-century ride. 100 kilometers, century ride, Grand Fondo, whatever you call it. Sana hindi po mamulikat. So let's go! It's 6:06 ng umaga. Nandito tayo ngayon sa Clark. So nag-start tayo sa bahay. Dumiretso tayo sa Clark. And then lalabas tayo sa may Mabalacat Gate. From there, punta tayo sa Magalang. From Magalang, Arayat, Santa Ana, Mexico, San Fernando. Tapos diretso ng Guagua. Ligo tayo ng Santa Rita. Pabalik ng Porac. Dito na tayo sa Mabalacat, papuntang Dolores, Magalang. So first difference na napansin ko from my mountain bike to this bike is syempre yung weight. Napakagaan ng bike ni Al compared sa MTB ko. Kayang-kaya mo siyang buhatin ng isang kamay. Yung MTB ko kailangan nag-weights ka ba eh, tsaka bodybuilder ka para mabuhat mo siya ng isang kamay. Sinubukan natin mag-sprint and wow! Umabot ako ng 40 kilometers per hour, which is something na hindi ko na-achieve sa MTB dahil ang lit nga ng chainring ko, 30-40 lang siya. So kapag nasa 30 plus above kilometers na ako, ramdam ko nag-spinning na ako sa MTB ko. Pero dito 40 kilometers hindi pa ako nag-spinning. 33 kilometers, nasa Magalang na tayo, going to Arayat. So dahil nasanay tayo na meron tayong front suspension sa MTB natin, medyo ito, nag-a-adjust ako dahil every vibration tsaka every malilit na lubak ramdam na ramdam ko. Medyo masakit sa palad. Meron ako nakitang bagong cafe TYS. Meron siya windmill. Wow, open na siya. Actually nakita ko na to before sa Facebook, and unfortunately nag-open sila nun ng 1 o'clock, pero ngayon tignan mo, open na sila. So one of these days siguro magbabike tayo kasama sila Doc, punta tayo dito. Galing oh, na-accommodate tayo ni Kuya. Tignan daw natin loob ng pila. Tanggalang tayong chinelas. Ano pangalan mo, Kuya? Marvin. Yung pangalan ng lugar na to is Bale-Aslagan, Bitas. Bale-Aslagan, Bitas. Laki oh. So ito yung 15,000. Okay, maximum of 15 packs. So dalawa yung villa nila. Isa naman maximum of 10 packs, 10k. Tapos every villa meron siyang sariling pool sa likod. Galing. Ang ganda. Uy, yung laki ng pool ah. Grabe, ang ganda. Yan, ang sarap dito. Nag-accept kayo ng day tour dito o overnight talaga? Day tour
Dito sa villa o sa iba, sir? Dito mismo or iba? Ah, okay. So, pwede siya rin dito, itong mga villa. Hindi lang overnight. Ganda, tingnan natin. Wow! Hindi ko na-expect na makakita pa tayo ng ganito side trip. Yung kwarto. Ito. Dalawa yung kwarto niya, kuya. Dalawang kwarto. Tapos may sariling CR yung Lati naman natin, nadaan tayo dito. Naka-discover pa tayo ng bagong coffee shop. Yung mga villa pangalan is Bale Aslagan. Dito sa Vitas, Arayat. Pero yung coffee shop is EYS. Tell Your Story. Yun nga lang, 11 AM pa daw sila nagbubukas. 50 kilometers na tayo. Halfway through. So far, wala pa akong nararamdaman na ngawit. Hindi pa naninigas. Nangangawit yung mga binti ko. Nandito na tayo sa Santa Ana. So far, yung nararamdaman kong sakit ay yung sa palad ko. Ayan o, pag matagtag yung daan, every vibration, kahit yung maliliit na lubak, ramdam na ramdam ko sa palad ko. Masakit. Mexico, Pampanga. Typical Sunday morning. Maraming nagsisimba, maraming namamalengke. Tapos syempre, maraming sakyan, traffic. At 77 kilometers, nandito na tayo sa Guagua. Akala ko dahil mas malaki yung chainring ng gravel bike, pagdating sa ahon, mabigat siya. But surprisingly, mas magaan siya compared dun sa MTB ko pagdating sa ahonan. Dito na tayo sa may Santa Rita, papuntang Porac. Usually pag ginagawa ko tong loop na to, gamit yung MTB ko, pagdating sa segment na to, tinitiga ako na yung sarili ko. Yung average speed ko dito siguro pag naka-MTB ako 16 to 18 kilometers per hour. Pero ngayon dahil naka-gravel tayo, maabot tayong 23, 24, which is ang laki ng improvement. Time check, it's 9:42. Nakapasok na tayong Porac. Dito pala yung feeling, yung magaan yung bike na ginagamit mo. So ulitin ko lang yung sinabi ni Aldo no first time siyang gumamit ng gravel bike. Ang sarap mag long ride na hindi nalalaspag. Promise. But it's a bittersweet moment. Masaya dahil pinamana ni Al yung bike niya. Malungkot kasi yun nga, alis na si Al. Bawasan na naman yung padyak pa. Ano ba yan? Pabawas tayo ng pabawas imbis na dumadagdag. What's my first impression sa first gravel ride natin? Ang sarap. First time kong mag long ride na hindi nalalaspag. First time kong umaahon na hindi ako hinihingal. Tapos first time na long ride, ang baba ng heart rate ko. Sarap ng feeling. So thank you Doc, Papa Jack, pinilit nyo ako. Most importantly, thank you all for the gravel bike. I'm gonna miss you, man. And since may gravel bike na tayo, parang hindi na appropriate yung Pinoy MTB Chronicles na name eh, diba? Parang yung name natin kasi naka-specify lang siya sa mountain bike. So I'm seriously considering to change the name, although meron na tayong name in mind. I'll keep you updated, I'll keep you posted once na nag-change tayo ng name sa channel natin. But before that, please subscribe, hit the notification bell, select nyo yung all, like and share. Lagi nating sinasabi, sharing is caring. Nalubak ako.